Hello, this is Rigel. Good morning and good evening. Good evening and good morning. Kamusta na po kayo dyan, mga kababayan natin, dyan sa iba't ibang sulok ng mundo, mga OFW sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po kayo dyan? Sana po ay ayos po kayo dyan lahat. Kanina po, nakakapanood po ako kanina ng balita sa GMA. Kanina lang po pinalabas yung yung sa COA. Lahat ng mga confidential funds ay breakdown nila simula sa President, Vice President hanggang sa lower official ng government. Di ba nakakatawa? Ngayon lang nila binalita yon. Di sana noon pa po nakaka-disappoint lang yung mga mainstream media. Laging hindi tapat magbalita po. Pero kudos na rin po sa GMA dahil po nagbalita po sila ng kahit po huli na okay lang po dahil at least nalaman nila na maraming confidential funds ang gobyerno natin. Simula pinakamalaki po ang sa President, Office of the President, doon po pinakamalaking confidential funds. Kaya yun nga po nakakatawa. Tapos magbabalita sila huli na lahat nag-file na ng complaint sa impeachment kay Sara. Kung tutusin nga po, mas marami yung billion yung hindi nasisilip sa pera ng president sa confidential funds, di ba po? Kaysa kay Sara late lang ng confidential funds. Ngayon lang silang babalita, parang nakakaloko lang. Pero at least nabalita niya, yun po ang good news doon. Nagkaroon naman ng good news kahit pa paano ang balita, ang news sa Pilipinas. Dati po wala pong good news, puro bad news na lang po lagi. Tsaka po yung kanina may pagpupulong po dun sa station nung Iglesia ng Cristo. May isa daw pong congressman or congresswoman na humihingi ng tulong para ikandidato siya sa susunod na eleksyon. Parang nireject nung mga taga INC kasi hindi naman pumirma dun siya dun sa kongreso na pag-impeach nga kay Sara. Di tablado siya. Alam naman natin na ang mga INC ay sunod yan sa pinakamaraming population ng religious church, religious people. Marami po sila na population, kaya malaki pong kawalan po yun dun sa hingi po ng pabor. Kaya yun po, tablado po sila sa INC. Hintayin na lang po natin yung kanilang malawakang rally. Balita ko po nag-comment po sa isang video na isang INC na hintayin lang daw po yung kanilang malawakang rally kasi meron pa silang gathering or event or activities sa kanilang church na gaganapin, kaya hindi po agad bago daw po mag-December, bago po mag-Pasko siguro po, sabi ay magaganap yung malawakang rally. Siya po ay nag-comment doon sa aking isang video at sabi nga po, yun nga po ang gagawin nila. May gaganapin lang po silang mga activities sa church na kumbaga yun yung mahalagang activities din nila or event sa church bago mangyari yung malawakang rally. Nako po, ang dami pong mga INC
Asahan nyo na po, yan po ay milyon. Lampas po ng milyon yan. Opo, mark my word. Milyon po ang mga tao ng INC. Kaya po, dapat po, dapat po, diretso ng impeachment yung yung nasa pinakang sunod sa Vice President yun na lang po impeach no? Para hindi masayang yung kahulugan nung pag-rally, protesta ng INC. Kasi po sayang naman kung yun lang ipaglalaban nila na dahil sa impeachment. Sayang po yung kahulugan ng rally. Kung yun lang po yung dapat po diretsong impeachment na po talaga ng sunod sa Vice President. Alam nyo na yun, mas mataas sa Vice President. Dapat yun po ang impeach. Para po sulit po yung rally po. Yun lang po. Sana po ay sana po ay kayo po ay patuloy po nakikinig at patuloy na umaasa sa ating gobyerno na magbago. Sana po magkaisa po tayo. Pag po tayo nagkakaisa, lalo po tayong magiging matatag at malakas po. Yan po, ingat po kayo kung nasan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga OFW kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.